Ayan, good morning po sa ating lahat. Hallelujah. God is good. Amen po ba? Amen. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na magagandang naririto. Amen. Pwede po ba tinatawagan ko po ang lahat ng nanay na umupo po sa harapan? Dahil ito po ay espesyal na araw sa lahat po ng mga nanay. Maaari po ba? Tinatawagan ko po ng atensyon yung mga magagandang nanay na tayo po ay sa harapan po. Maraming salamat po. So tayo pong lahat ay tumayo at batiin po natin ang bawat isa at sa mga nanay na naririto sabihin po natin sa kanila, Happy Mother's Day! So masaya po ba ang lahat ng mga nanay na naririto? Amen. Di ba? Dapat lang tayo ay magalak. Amen. Dahil sa lahat ng pagsubok na pinagdadaanan ng mga nanay, still kasama pa rin natin ang Panginoon. Amen. Amen. In Proverbs 31 verse 30, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Oh, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah, pagkat ikaw ay mabuti sa aming lahat, O Diyos. Lord, dakila ka, Panginoon. Dakila ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Lord, forgive us, Panginoon. Sorry, Lord, sa lahat na mga nagawa namin sa iyo na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon, Lord God. Lord, na kami minsan ay mahina, Panginoon. Kaya Lord, patawarin mo kami sa aming mga kahinaan, Panginoon. Sa aming mga isip, sa aming mga puso, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy na ikaw ang maglinis sa aming, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na sa umagang ito, na sa araw na ito, Panginoon, ay malinis kami na haharap sa iyo. Hindi lang sa araw na ito, kundi sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, na kami ay haharap sa iyo lagi na merong kabanalan, Panginoon, at merong katuwiran. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong paglilinis sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran at tinatanggap po namin yan, Panginoon. Lord, thank you for your love. Thank you for your unfailing love, Panginoon, Lord God. Lord, sa araw na ito, wala kaming ibang pinupuri, wala kaming ibang sinasamba, kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, maghari ka sa lugar na ito, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa aming puso. Maghari ka sa aming buhay. Lord, manahan ka, Panginoon. Wala kaming ibang kailangan sa umagang ito, Panginoon, kundi maramdaman ang presensya mo. Lord, na maramdaman ang pagkilos mo, Panginoon. Oh, hallelujah. Come on, church. Pwede po bang tayong lahat ay magpasalamat? Hallelujah. Alam ko, hindi lang ako ang nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, kundi tayong lahat ay merong mga pasasalamat sa Panginoon. Come on, hallelujah. Buksan mo ang iyong bibig. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Sa lahat ng nagawa mo sa amin, oh God. Hallelujah. Lord, thank you, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Dahil sa dinami-daming pagsubok na pinagdadaanan namin, pero Lord, still, nandirito pa rin kami, Panginoon, sa iyong harapan. It's all because of your grace, Lord. It's all because of you, Panginoon. Kung bakit kami matatag, Panginoon. It's all because of you, Lord. Kung bakit namin nakakayanan ang lahat, Panginoon. Kay Lord, sa oras na ito, Panginoon, karapat-dapat na ikaw ay purihin, karapat-dapat na ikaw ay tumanggap
Panginoon, ng mga tunay na papuri at pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, kulang pa ang pasasalamat sa iyo. Kaya narito ang aming buhay, aming inaalay sa iyo, Panginoon, bilang handog at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Come on, give your best clap offering. Amen. Amen. Hallelujah. Excited na po ba tayo na magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit? Amen. Amen. Malaya po tayo magpuri. Malaya po natin maitataas ang ating kamay. Alam niyo po, hindi lahat ng tao sa mundo merong kalayaan na magpuri sa Panginoon. Yung iba deprived, but us, we are a Christian country. So, let's not take this for granted. Amen? Pwede po bang isigaw natin ang pangalan ni Jesus? At sabihin, Hallelujah! Oh, Hallelujah, Lord! Lord, we praise you. Sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin ng lubos. Sabihin po natin sa katabi natin, sasayaw ako! Sasayaw ako. Hey! Here we go! Woo! Oh yeah! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay ginawi na ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Malaya, malayang, malayang, malaya. Hey! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos ng buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y dinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay binawi na ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Ang Diyos ng buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako, oh yes Lord! Maraming salamat Panginoon! Kasalanan at ang kalungkutan ay binawi na ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, hey! Malayang lumipad, malayang susigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Pwede ko po ba kayong marinig? Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, hey! Malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Oh, Lord!
puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasang langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasang langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Oh, yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Truly, Lord God, that you deserve all the worship and the glory, Lord God. Lord, langit ang aming nadarama, masaya ang aming puso kapag kapiling ka, Lord Oh, God. yes, Lord. Because in your presence, Lord God, there is peace. Yes. In your presence, there is joy, Lord God. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya
Walhatian ngayon magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Inipas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, nadakilang mo'y di mapapantayan. Praise the Lord, worship the Lord with your own words. Oh, hallelujah, Lord God. We thank you for this great love, Lord God. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatahas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Inipas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di Hallelujah, Lord God. Wala kang katulad, Lord Jesus. Walang makakapantay sa'yo, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. You deserve all the highest glory and worship, Lord God. And Lord, sa araw na ito, Lord Jesus, nais namin, Panginoon, na purihin ka, sambahin ka, sapagkat wala kang katulad, Lord God. Walang makakapantay sa iyo, Panginoon, Lord God. Ang pagmamahal mo, Panginoon, ay hindi nagmamaliw, Panginoon, Lord Jesus. Kaya, Lord, maraming salamat, Lord God, sa presensya mo, sa pagmamahal mo, Lord Jesus, sa pagpapatawad mo sa bawat isa sa amin, Lord God. We love you, Lord. We love you, Jesus. To yours be the highest glory, honor, adoration, and thanksgiving. In Jesus' name, Amen. Bago ho tayo umupo, atin mo nang batiin yung mga magagandang nanay natin ng Happy Mother's Day. Ayan. At syempre, kung kayo po ay isang nanay, dito po tayo sa harapan. It's your day today. Ayan, pakibati po muna ng Happy Mother's Day. At kapag mayroon pong nanay sa likod, ay lipat po kayo sa harap. It's your special day. Amen. Yes po, yung mga nanay po ay mag-forward sa harapan at mga magiging nanay. Dito po kayo sa harapan. Ayan, ang daming nanay ng House of Prayer. We are blessed na tayo po ay
na-nourish ng mga nanay po dito sa HOP. Praise the Lord. At sa mga council leaders daw po ng mga nanay, dito daw po kayo sa harapan. Tita Ninang Kagawad Mirna, dito po kayo sa harapan. Lahat po ng mga council leaders natin ay mag-move forward po kayo. Again, pakibati po ng Happy Mother's Day kung merong nanay na katabi. Kapag hindi nanay, wag niyo namang batiin. Pero pwede rin, declaration. Amen. It's second Sunday of May. Ano po? At ang bilis ng ating panahon. Sino po rito ang parang katabi nyo na yung araw? Sobrang init. Lalabas ka lang ng bahay. Grabe yung init, ano? Pero syempre, mas mainit po ang presensya ng Panginoon. Amen? Sa mga buhay natin. At ngayong umaga, ito po yung ating pag-uusapan. Ating nga pong basahin, sabay-sabay. 1, 2, 3. Amen. It is well with my soul. Dapat po, last Sunday ako ang nag-preach. Kaya lang after po, during nasa kampo kami, at ako ay mayroon pang hosting nung last day, talagang sobrang sakit na po ng lalamunan ko. Parang may tinik. Kaya chinat ko si Pastora Kay. Sabi ko, Pastora, pwede ba makipag-swap? And salamat sa Lord, yung response agad ni Pastora Kay ay nandun. So this morning, again, yung ating pag-uusapan is all about, it is well with my soul. Mabuti or okay ang aking kaluluwa. Next slide, 2 Kings chapter 4, verse 26. Ang sabi ng Bible, run at once to meet her and say to her, it is all well with you. It is all well with your husband. Is all well with the child? And she answered, all is well. Ang sabi ni Propetang Eliseo or Elisha sa kanyang alagad na si Gehazi, Gehazi, salubungin mo nga itong ginang na ito. At nung sinalubong ni Gehazi, sabi niya sa ginang, ginang, okay ka ba? Okay ba ang asawa mo? Okay ba ang anak mo? At sumagot ang ginang, okay po ako. Mabuti po ako. Sino rito ang minsan sa buhay natin, tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, sa mga matitinding problema, tapos mayroong nangamusta sa'yo. Friend, kamusta ka laay? Anong response natin? Okay lang. Di ho ba? Kung minsan tinatago natin yung totoong nangyayari sa buhay natin sa word na okay lang. Hindi dahil nagsisinungaling ka, hindi dahil gusto mong itago, pero actually, parang rin siya parang pananampalataya din that everything will be okay. Hindi man okay ang sitwasyon ko sa moment na ito, pero naniniwala ako magiging okay din, magiging mabuti din. At itong ginang na ito, isa pang slide, siya isang Shunammite woman. Yan, Shunammite woman, and sakto pala na ngayon yung preaching. Kasi it's Mother's Day. At ating pag-uusapan itong pananampalataya, the unwavering faith of this mother, of this woman, kung paano niya pinakita ang kanyang pananampalataya sa gitna ng hamon na kanyang pinagdaanan sa kanyang buhay. Isa pang slide. Ano ba ang character nitong woman na ito? Number 1, her generosity. Her hospitality. Ang sabi ng verse 8 ng chapter 4, one day, Elisha went unto Shunem, where a wealthy woman lived, who urged him to eat some food. So whenever he passed that way, he would turn in there to eat food. Isa pang slide. And she said to her husband, behold, now I know that this is a holy man of God who is continually passing on our way. Let us make a small room on the roof with the walls and put there for him a bed, a table, a chair, and a lamp, so that whenever he comes to us, he can go in there.
So, siguro, itong propeta na si Elisha ay laging dumadaan doon. At tuwing dumadaan siya, syempre he is a man of God, nakikita siya nung mag-asawa. Especially this woman, ano? At itong Shunammite na ito, hindi ito ordinaryong babae lang. Ang sabi ng Bible, siya ay wealthy. At sa ancient Israel, kapag ang babae ay wealthy or wealthy ang family, sobrang busy niyan. Ano? Sobrang busy natin, di ba? Di ba kapag busy tayo sa buhay natin, marami tayong bagay na hindi nakikita or hindi nakikilala kasi focus yung isip natin eh. But imagine this woman, kahit gaano ka-busy ang kanyang buhay, napansin niya ang man of God na ang pangalan ay Elisha. Kaya tuwing dumadaan si Elisha, dahil he is a prophet, at marami siyang ginagawang signs, wonders, and miracle, tuwing dumadaan, tinatawag nila, Propetang Eliseo, daan ka muna. Merienda ka muna. Di ba? Or kumain ka muna. At ang sabi nitong babaeng ito sa kanyang asawa, laging dumadaan yung man of God na yon. I know that this man, he is a holy man. Siya ay banal na tao, siya ay tao ng Diyos, siya ay lingkod ng Panginoon. Ano kaya? Doon sa may attic, gawa tayo ng maliit na kwarto. Lagyan natin ng higaan, ng table, ng chair, at ng lampara para kapag siya ay tuwing dadaan at hahayo, pwede siyang dumaan sa bahay at pwede siyang matulog. Nandun yung kanyang pagiging generous. Kaya mga kapatid, we are so blessed na tayo po ay nasa house of prayer. Itong church na ito ay founded ni Daddy Frank at ang tinuro talaga sa amin is yung pagiging generous. Yung mapagbigay, and actually nung nakaraang camp, yung mga nakikamp dito, andito sila ngayon, hallelujah. Sa totoo lang, kung tutuusin ang babayaran ng isang camper ay 2,500 per camper. Pero ang binayaran lang 500 lang. Salamat po sa inyo. Salamat po sa mga may puso, na nandyan lagi sa gawain ng ating Panginoon. Because we are partners in the ministry. Kami hong mga pastor, mahihirapan po kaming humayo. Alam naman natin that some of our pastors or karamihan ng mga pastor natin, iniwan yung kanilang trabaho. At nag-full-time sa ministry. At pag sinabing full-time sa ministry, by faith po yun. Amen? At salamat po sa puso ng bawat isa na mapagbigay. Dahil po sa binibigay natin, dahil po sa generous heart natin, nagpapatuloy ang ating gawain, nagpapatuloy ang ating iglesia. Amen? Kasi kung wala po yung generous giving, baka bumalik na sa pagtatrabaho ang mga pastor natin. Baka hindi na po tayo mag-ministry, pero salamat sa buhay ng bawat isa. At ang pangako ng Panginoon, kapag binigyan mo ng isang basong tubig ang lingkod ng Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya kung mayroong chance na i-bless po natin, hindi lang yung mga pastors natin, mga workers natin, or even yung mga kapitbahay nating nangangailangan, kung may kurang kang capacity na tumulong ka. Amen po ba yun? Just like this woman. Naalala ko tuloy yung lumang kwento ng isang miyembro at ng pastor. Yung pastor naglalakad, nakita niya, yung kanyang sapatos, bumubuka na. Bumubuka-buka ka. At yung miyembro, dumukot sa kanyang bulsa, ang kapal, tagi 1,000. Naka-lastiko, rubber band. So yung pastor na-excite, magbibigay ata to ng pambili ng bagong sapatos. Ang ginawa ng miyembro, tinanggal niya yung lastiko. Binigay niya kay pastor, Pastor, itali mo yung sapatos mo. Hallelujah. Mga kapatid, huwag tayong manghinayang. Amen? Kapag nagbe-bless tayo ng man of God, yung kanyang generosity, yung kanyang hospitality, alam natin at sa kwentong ito, pinagpala siya ng Panginoon. Hindi man kayang bayaran ni Eliseo yung ginawa sa kanya, pero ang Diyos, He is a God of reward. Amen? Kaya wag po tayong magsawa. Itong church natin ay family. Tulong-tulong po tayo. Amen?
Number 2, because of her generosity, nagkaroon siya ng unexpected reward. Ang sabi ni Elisha, Gehazi, tanungin mo nga yung babae, ano ba yung kanyang wish sa buhay? Ano ba yung desire niya? So tinanong ni Gehazi, Ginang, anong nais mo? Tinatanong ni Propetang Eliseo, propeta yon, gumagawa ng mga milagro yon. Ang sabi ng babae, wala akong desire. Wala akong prayer. Okay na yung buhay ko. Kontento na ako, meron ako lahat. Kontento na ako sa buhay ko. Wala siyang sinabing prayer request. Pero higit sa lahat, nakikita ng Diyos ang kanyang puso. Amen? At nung bumalik si Gehazi, Elisha, walang prayer request Pero sabi ni Gehazi, pero alam mo Elisha, wala silang anak. Aha, wala silang anak. Kaya nung lumapit si Elisha, ang sabi ni Elisha, Ginang, next year, may karga-karga ka ng baby. At ang sabi ng babae, oy, wag ka nga magbiro ng ganyan, Propetang Elisha. Pero dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, nagkaroon siya ng reward because of her hospitality and her generosity. Kaya yung atin palang mga ginagawa sa Diyos, hindi pala nabubura yan. Hindi pala ini-erase ng Panginoon yan. Yung mga bagay na ginagawa mo, nakikita man o hindi, malaki man o maliit, sa Diyos, lahat ng yan nakikita ng ating Panginoon. And on verse 17, sabi niya, but the woman conceived, and she bore a son about that time the following spring, as Elisha had said it. Hindi niya ine-expect, hindi niya hiniling, pero binigay ito ng Panginoon. Mga kapatid, alam ko marami tayong prayer request. But I believe, hindi lang yung mga prayer request mo ang kayang sagutin ng Diyos. Even yung mga prayers mo, even yung mga desires mo na hindi mo pa nasabi sa Panginoon. Kaya magpakatapat ka lang na maglingkod sa Panginoon. Amen? Magpakatapat ka lang sa Diyos dahil nakikita ng Diyos ang puso at ang buhay ng bawat isa. And He is a God of reward. Hindi kayang palampasin ng Diyos ang ginawa mo. Siyempre, yung masama talagang meron yon. Pero yung mga mabubuting ginagawa natin sa Panginoon, noon man yan, noon, ngayon, or bukas, hindi kayang palagpasin yan. Nakikita lahat ng Panginoon yan. And in the right time, ang sabi ng Bible, gagawin ng Panginoon. Amen? Kaya mag-expect ka lang sa Panginoon or even yung hindi mo pa ine-expect, hindi mo pa desire, kayang ibigay ng Diyos. Because of her generosity, binigyan siya ng reward. Isa pang slide. Pero lahat ng bagay ay kailangang subukin. Amen? Yung hawak niyong ballpen, sinubok yan bago inilabas yan sa market. Amen? Yung upuan na inuupuan ninyo, sinubok yan. Dumaan yan sa tinatawag na quality control. Sa school, bago ka mag-moving up, bago ka pumasa, may mga test. Ganon din sa buhay ng tao. Kaya yung mga test, yan ay mga kaibigan natin. Yung generosity niya, nagbunga ng reward. At yung reward na yon, nagkaroon siya ng misery. On verse 19, ang sabi niya, and he said to his father, oh, my head, my head. The father said to his servant, carry him to his mother. And when he had lifted him and brought him to his mother, the child sat on her lap till noon, and then he died. Yung bagay niya hindi na hiniling, binigay ng Panginoon, at dahil binigay ng Diyos, siguro excited sila. Pinalaki nila ng tama, pinalaki nila ng maayos itong batang ito. But one day, habang sila ay nasa bukid, sumakit yung ulo ng bata. At hindi lang sumakit ang ulo, yung binigay ng Diyos sa kanila na blessing ay namatay. Grabe ano? Nandun yung pighati, nandun yung dalamhati, nandun yung sakit ng kalooban. Di ba, Lord? Di ba binigay mo itong bagay na ito? Lord, bakit mo kinuha sa akin? May mga ganong moment ba tayo sa Panginoon? Di ba? Na Lord, ito yung prayer ko, my greatest desire, pero parang mailap. Lord, parang kinuha mo naman yung binigay mo sa akin. Pero alam nyo, isa pa, sa verse 18, isa pa, next slide. Nagkaroon siya ng miracle.
Yung binigay ng Diyos na bata sa kanya, namatay. Di ba? Pag namatayan tayo, ang saklap, ang hirap. Di ba sabi nga nila sa mga magulang, isa sa pinakamahirap ay yung ikaw yung maghahatid sa huling hantungan ng iyong anak. Di ba? Kasi ang normal yung magulang ang mauuna. Pero masakit sa magulang yon. Nakita niya yung binigay ng Diyos na matay. But because of her faith, she received her miracle. On verse 35, sabi niya, then he got up and walked once and forth in the house and went up and stretched himself upon him. Then the child sneezed 7 times and the child opened his eyes. Pero bago yan yung misery niya, yung sakit ng kanyang kalooban, syempre nakarating kay Elisha. At ang sabi ni Elisha sa ating binasa kanina, tanungin mo, kamusta ba siya? Syempre namatayan. Pag namatayan, ano pong pakiramdam? Masakit. Malungkot. At nung tumatakbo si Gehazi, tinanong siya, Ginang, kamusta ka Kamusta yung asawa mo? Kamusta yung anak mo? Alam niyang patay na yung anak pero anong sagot ng babae? All is well. Sabi all is well. Mabuti ako. Okay ako. Siyempre pag tayo yon, siguro iurangal tayo. Ano ba yung urangal? Iiyak natin, di ba? Gaylatan mo't Lord, grabe naman. Di ba Lord, binigay mo, pero bakit mo binawi? Bakit ganon? Malamang marami tayong bakit sa Panginoon kapag meron siyang inalis sa buhay natin. Pero because of her unwavering faith, she received her miracle. Amen? Natanggap niya ang kanyang milagro. Nakarating kay Elisha, dumating si Elisha sa kanyang bahay, at pinag-pray ni Elisha na buhay muli ang kanyang anak. Merong miracle, mga kapatid, sa buhay natin. Anong bagay ba? Anong tulungan niyo ako, anong kondisyon, sitwasyon ng buhay natin ang tila baga parang patay? Parang hindi gumagalaw. Mga kapatid, He is a God of miracle. Kung kayang maghimala ang Diyos noon, kaya niya rin ngayon at kaya niya rin bukas. Huwag na huwag mo lang isusuko ang iyong pananampalataya. Amen? God restores what He provides. Ano man ang binigay ng Diyos sa'yo, ninakaw man ng kaawayan, amen? Yung health natin, yung finances natin, yung relationship natin, mga bagay na nawala sa atin, kayang-kayang ibalik ng Panginoon. Amen? He can restore everything. Pag ang Diyos ang nagbigay, kaya din niya itong ibalik. Amen? Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Huwag ka lang mawala ng tiwala. Isa pang ang slide. When we are under great trials of our life, sino ritong dumanas sa pagsubok ng kanyang buhay? Sino itong dumaan na sa matinding pagsubok ng kanyang buhay? Magsabi ng amen. Lahat tayo, amen? Marami tayong pinagdadaanan, mga mabibigat, mahihirap, mga masasakit na mga sitwasyon, mga trials ng buhay natin. Meron tayong 3 gagawin. Number 1, submit. Isa pakibalik doon. Submit to His all-knowing purpose. Amen? Submit daw or magpasakop. Ipagpasakop mo ang buhay mo sa kanyang all-knowing. Merong 5 character si God. Bakit siya Diyos? Kaya sinasamba natin siya. Number 1, He is omnipotent, all-powerful. He is omniscient, all-knowing. He is omnipresent, everywhere. He is immutable. He never change. And God is eternal. No beginning, no end. At isa doon, yung pagiging omniscient niya. God is all-knowing. God knows everything. Alam ng Diyos yung kapanganakan natin, yung kamatayan ng natin. Alam ng Diyos yung buhay natin sa mundong ito. He is our omniscient God. Wala kang ibang gagawin kundi ipagpasakop mo ang buhay mo sa Panginoon. At ang pagiging omniscient ni Lord, it is our protection. It is our covering. Katulad ng payong na to. Kaino payong to, naiwan sa church? Sinong nakakita na ng payong?
Hindi pa nakakita ng payong. Sa inyo na po to. Di ba? Itong payong na to, lalo ngayon, protection natin to. Di ba? Mainit. Ayagang puta-putang. At least may payong ka. Agkaundagat. Nung umamauran mo, hindi ka mababasa. Amen? Kasi meron kang protection. Hihingi ako ng isang model na, hindi wala model. Pastor Stephen, halika dito. Pastor Stephen, ikaw ang ano ko. Yan. So itong payong na to, ay covering natin. Oy, bali-bali, pink na pink. Siguro babae ang may-ari nito. At kunyari, si Pastor Stephen ay si God. Kunyari lang si God. Ano? At kapag na kay Lord ka, kapag na kay God ka, meron kang covering. Kahit saan pupunta si Lord, susunod ka. Amen? Pag nandito ka kay Lord, may protection ka, may divine protection ka, meron kang covering. Kaya lang, habang lumalakad si Lord, lakad ka, Pastor Stephen, kunyari ikaw si Lord, habang lumalakad si God, lumalakad kayo, may nakita kang pogi at saka maganda, humiwalay ka sa protection ng Panginoon. Habang lumalakad si God, dumaan ka sa matinding problema ng buhay mo. Lumalakad si God, tumigil ka. Ay, tindula ko, sorry. Tumigil ka. Nawala ka sa protection. Okay na, thank you. Nawala ka sa protection. Nawala ka sa covering ng ating Panginoon. Alam ng Diyos yung mangyayari sa buhay natin. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Kaya lang, kaya lang, God is a gentleman. Hindi kayang hawakan ng Diyos yung desisyon mo sa buhay. Kaya nga may tinatawag tayong free will eh. Kaya nga nung si Adan kinain niya yung prutas, hindi tinapik ng Panginoon because of that free will. Salamat sa Panginoon, hindi tayo ginawang robot. Nasunod-sunuran lang tayo, left, right, hindi ganun eh. Mayroon tayong kalayaan, pero mga kapatid, sumunod ka sa Panginoon. Protection natin si Lord. Covering natin si Lord. Ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay mo, magpatuloy ka lang na sumunod sa ating Panginoon. Because He is with you. Kung minsan nagrereklamo ka, Lord, parang ang layo-layo mo na. Hindi si Lord ang lumayo. Ikaw ang humiwalay. Ikaw ang tumigil. Ikaw ang nawala, hindi si Lord. Lord, bakit hindi ko ramdam ang presensya mo sa buhay ko? Bakit tumigil ka eh? Amen po ba yon? Sa mga hamon ng buhay, huwag tayong tumigil. Sa mga hamon ng buhay, huwag kang lumayo sa Panginoon. Sundan mo pa rin si Lord kahit gaano kahirap ang pagdadaanan natin sa mundong ito. Sumunod ka lang sa Panginoon. Amen? We need to submit to His all-knowing will. Lagi nating sinasabi, merong purpose ang Panginoon. Yes, I believe. May layunin ng Diyos kung bakit tayo dumadaan sa mga hamon ng buhay. Pero nawa, yung mga pinagdadaanan natin, mas lalo tayong lalapit sa ating Panginoon. Hindi tayo kakalas, kundi tayo ay lalakas kapag kasama mo lagi si Jesus. Kapag kasama mo lagi si Lord. Kapag kayo ay dumadaan sa mga great trials ng buhay natin, God is sovereign. Amen? God is all-knowing. Lord, nagpapasakop ako sa iyong kalooban at Panginoon, kahit mahirap ang sitwasyon at pinagdadaanan ko, magpapatuloy ako, susunod ako sa iyo. Hallelujah. Yun yung number 1. Number 2, we need to come to Him in prayer and in praise. Lumapit lang tayo sa Panginoon through prayer. Merong dalawang mama, si Apostle Paul, kasama si Silas, nagpunta ng Philippi, pinangaral ang salita ng Diyos, at merong sinasapian, pinagaling nila. At nung gumaling, meron palang handler yon, yung babaeng yon. Ginagawa siyang medium. Nagalit ngayon yung handler. Sabi niya, pinapakialaman mo yung negosyo namin. Kaya ang ginawa, pinakulong si Paul and Silas. Pinakulong. At doon sa kulungan, tinali yung kamay, chains, tinali yung paa, shackles ang tawag doon. Nakakulong sila. At kapag tayo,
dumaan sa ganon? Di ba? Asan yung attorney ko? Asan yung abogado ko? Diba? Pinakulong ako. Actually, mga Roman citizen sila eh. Hindi sila dapat ikulong dyan. Pwede silang magreklamo. Kasi mataas yung kanilang, mayroon silang karapatan. Pero, sige lang, yung kanilang pinagdaanan doon sa kulungan, talagang kamay at saka paa, naka-shackle siya, naka-chain siya. Pero instead of worrying, instead of murmuring, instead of retaliation, anong ginawa nila? They come to God in prayer and in praise. Ang sagot nila sa problema, ang sagot nila sa hamon ng buhay, hindi panghihina, kundi pananalangin at pagpupuri. Hallelujah. Alam niyo, pwede naman silang di ba tayo? Pag may problema tayo, worry na worry ka, aburido ka, hindi ka mapakali. Tapos pag nasolve yung problema mo, anong sasabihin mo? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Di ba? Tapos na yung problema mo, saka ka magti-thank you kay Lord. Sila baliktad. Nasa kulungan pa sila, nagti-thank you na sila kay Lord. Amen? Ganon dapat yung puso natin, mga kapatid. Dumadaan man tayo sa mga hamon at mga pagsubok ng buhay at pananampalataya, nawa magmawawala ang ating pananalangin at ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Pray instead of worrying. Pray instead of stressing. Pray instead of panicking. Pray instead of controlling. And pray instead of overthinking. In every situation, just pray. Sabihin nyo nga, sa katabi nyo, just pray. Amen? Manalangin tayo. At sa ginawa nilang pananalangin at pagpupuri, hallelujah! Sa kulungan, nagkakantahan sila. Nakatali yung kamay, nakatali yung paa, nagkakantahan sila. And on midnight, ang tawag dito, midnight miracle. Nagpadala ang Diyos ng lindol at yung lindol na yon, yun ang kumalas ng kanilang mga tali. Yun ang kumalas ng kanilang posas. Mga kapatid, pag sinabing midnight, madilim. Pinakamadilim yan. Di ba na oras ng gabi? Sobrang dilim. Pero sa kahit gaano man kadilim ang gabi, kahit gaano kadilim ang sitwasyon ng buhay natin, kayang magpadala ng milagro ang ating Panginoon. Amen? Just come to Him in prayer and in praise. Huwag mawawala ang pagpupuri mo, ang pagsamba mo sa ating Panginoon. Pag sinabing praise, it means thanking God. Magpasalamat ka na sa Panginoon. Ano mang sitwasyon meron ka, good man or bad man, maganda man or hindi maganda, sabi ng Bible, in everything, what? In everything, give thanks with a grateful heart. Amen? Kaya kapag dumadaan tayo sa mga great trial ng buhay natin, una, magpasakop tayo sa kalooban ng Panginoon. Pangalawa, lumapit tayo ng merong pananalangin at pasasalamat. And number 3, release your faith. Amen? Release your faith. At pag sinabing faith, sabi nung aking nakita sa online, sabi niya, faith, mayroong acronym yung faith. Sabi niya, forward all issues to Him. Lahat tayo may issue sa buhay. Lahat tayo may problem sa buhay. Lahat tayo may mga circumstances. Lahat tayo may mga trial sa buhay. Pero, yan ay, what? I-forward natin sa ating Panginoon. I-forward mo kay Lord. Sa mga kabataan dito, mga kabataan, yung unang makakasagot, merong prize sa akin. Hallelujah. Kung hindi man siya, ang isa sa pinakamaduming bagay sa kusina na ang sabi nila, mas madumi pa raw sa toilet bowl. Sinong kabataan lang, kabataan. May nakakaalam? Tayo. Ano ang isa or pinakamaduming bagay sa kusina na mas madumi pa raw sa toilet bowl? Mga kabataan, mga Gen Z. Ano?
Ano yan? Sponge! O yung, sino sabi nun? Ay, si Sia! Oy, hallelujah! Matutuwa dito si mama mo. Ay, mangugas ka na. Sunday school to, bayaran ko na lang. Diba? Itong sponge na to, panglinis, panghugas. Pero according sa research ko, isa raw ito sa pinakamaduming bagay sa kusina. Amen? Ano bang trabaho ng sponge? Maliban sa panglinis, absorb. Diba? Pag may sponge, ina-absorb niya lahat. Yung sabon, yung dumi, yung bakterya, lahat yan i-absorb ng sponge. Kaya mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maging sponge. Sabihin mo, huwag kang maging sponge. Lahat tayo may pagsubok sa buhay. Lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Hindi lang ikaw ang may problema. Di ba? Maraming beses, feeling mo, ikaw na yung pinakamalaking problema sa mundong ito. Pasan-pasan mo yung daigdig. Grabe yung problema ko. Pero the moment na may kinausap kang tao at narinig mo yung kwento niya, doon mo marirealize, ay, katiting lang pala yung problema ko. Mas malaki pala yung problema niya. Anong sabi ng isang writer? Sabi niya, nagrereklamo siya, wala siyang bagong sapatos. Daan lang sapatos to. Pero one day, habang naglalakad siya, meron siyang nakitang pilay at walang paa. At doon niya na-realize, mas blessed pa pala ako. Ang problema ko lang, wala akong sapatos. Siya walang paa. Mga kapatid, huwag tayong maging sponge. Lalo kung ang pangalan mo ay Bob. Sponge Bob. Amen? Yung mga issue sa buhay, yung mga problems, yung mga circumstances, yung mga sakit, yung mga hirap, yung mga sitwasyon, anong ating gagawin? I-forward mo kay Lord. Sabihin mo nga, i-forward mo kay Lord. Sa katabi mo. Sa kabilang katabi pa. I-forward mo kay Lord. And that is faith. Faith is allowing Him to work in our life. Lord, hindi ko na kaya, Panginoon. I surrender it to you. Lord, sayo na to, Panginoon. Huwag naman po yung mga asawa ninyo. Hallelujah. Di ba? Pero yung mga issue natin sa buhay, i-forward mo yan sa Panginoon. Huwag mo yan i-absorb. Amen? Zia, oy, kunin mo yung price mo dito. Benta mo sa tindahan nyo. Di ba? Si Zia. Meron siyang pero masipag yan si Zia kasi. Si Alika. Di ba? Yan ang Miss Universe ng House of Prayer. Ating palapakan po si Zia. Yan, congratulations. Maghugas ka ng plato mamaya pag uwi mo. Oy, mga bata, mga kabata, maghugas kayo ng plato para blessing kayo sa bahay ninyo. Amen? Huwag lang puro iyak sa camp. Maghugas ka din ng plato. Nakangiti yung mga nanay. Karina, nakangiti yung mama mo. Ay, joke lang, masipag po yan si Karina. Hallelujah. Amen? Huwag tayong sponge. Lahat ng issue natin sa buhay, ibigay natin sa Panginoon. Amen? Isa pa pong slide. Merong isang tao, a businessman, siya ay real estate investor, at siya ay isang lawyer. Hindi ko nalagay yung pangalan, pero his name is Horatio Spafford. I-search nyo na lang po yan sa internet. Horatio Spafford. Mayaman siya, is a wealthy man, kilala, tanyag. And, isa pang slide, noong 1871, grabe nagkaroon ng Great Chicago Fire. Sa US to. Nagkaroon ng matinding sunog at isa sa mga negosyo niya, the real estate, siguro mga building ito, lahat yon naging abo. Lahat yon nasunog. Imagine that. Nawalan siya ng fortune. Nawalan siya ng hanap buhay. In short, nawalan siya ng resources.
Nasunog lahat, tinupok lahat ng apoy. In an instant, isang iglap lang, tinupok ng apoy ang kanyang negosyo. Isa pa, nung nagta-travel yung kanyang mag-iina, isa pang slide, nagta-travel ang kanyang mag-iina, nagkaroon ng banggaan. Siguro dahil malakas yung alon, yung kanyang 4 na anak, lahat yun nalunod at lahat yun namatay. Asawa lang niya ang nag-survive. Imagine nyo yung kanyang dinaanan sa buhay. Nawala yung kanyang negosyo, nawala yung kanyang ari-arian, nawala yung kanyang kayamanan, at ang pinakamasakit of course, mawalan ka ng anak. At hindi lang isang anak, hindi lang 2, hindi lang 3, 4 na anak ang nawala sa kanya. But in the middle of his grief, in the middle, sa gitna ng kanyang hurt, sa ng kanyang misery, sa gitna ng hindi magandang sitwasyon, nakasulat siya ng isang kanta. At ang kanta niya is, "It is well with my soul." Kung si Pastora Kay ang nag-preach ito, kakantahin ni Pastora Kay. Hindi ko kaya, Pastora. Pastora, si Pastora, kantahin niyo nga po, Pastora, para marinig natin. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Amen. Hallelujah. It is well with my soul. Imagine yung pinagdaanan ng Shunammite woman, nawala ng anak. Sabi niya, all is well. Imagine Horatius Spafford, nawala ang kayamanan, nawala ang kanyang mga anak, pero anong sabi niya? It is well with my soul. Isa pang slide. Trusting God even if things are not okay. Hindi lahat ng araw, ng panahon, ng oras ay okay tayo, but even sa mga panahon na hindi ka okay, patuloy ka lang na magtiwala sa ating Panginoon. At ang sabi niya, I am glad to be able to trust my Lord when it cost me something. Wow! Kung minsan, kapag nasa comfort tayo, nasa convenience tayo, nagtitiwala tayo sa ating mga sarili. Pero minsan, pinapadaan tayo ng Diyos sa mga sitwasyon para magtiwala naman tayo sa ating Panginoon. I know, maybe some of us, may pinagdadaanan tayong matindi sa mga buhay natin. Maybe some of us, tayo ay may mga battles. Yan man ay physical, may sakit na para bagang irreversible na, wala nang lunas. Yan man ay financial breakdown na, Lord, makakaahon pa ba ako? Yan man ay broken relationship na para bang walang pag-asa na ito. Na yan ba ay yung future mo parang hindi mo nakikita. Lord, talaga bang mayroon kang plano para sa buhay ko? But in our darkest hour, in our darkest moment, God is there. Amen? God can do miracle even in your darkest moment. Ang sabi ng, isa pang slide, mayroon pang isang slide, sabi niya, whatever my loss has taught me to say, it is well with my soul. Mawala man ang lahat sa atin sa mundong ito, kunin man lahat sa atin sa mundong ito, kapatid, huwag mawala ang pananampalataya mo. Huwag mawala ang pagtitiwala mo sa Diyos. At kapag kung ikaw man ay dumadaan sa mga hamon, sa mga kasakitan, sa mga kahirapan ng buhay, lumapit ka sa Panginoon. Psalms chapter 34 verse 18, God is close. God is near to the broken-hearted and save the crushed spirit. Kaya kung broken ka because of the problems, because of the trials, because of the circumstances na meron ka ngayon, wala kang ibang gagawin, you come to God.
at handa kang yakapin ng ating Panginoon. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. At atin itong awitin sa Panginoon. Lord, be with me. Be with me, Lord. Lord, hindi ako bibitaw, Panginoon, sa'yo. Just like that payong. Kung minsan, di ba, Lord, parang ang sikip-sikip naman itong payong na ito. Alis na nga ako dito. Kung minsan di natin nakikita yung kalooban ng Panginoon, but still, huwag kang humiwalay sa Diyos. Lumapit ka lang sa Panginoon. Let's worship the Lord through this song. Pwede bang ating patayin yung mga ilaw natin? At gusto ko magkaroon tayo ng moment kay Lord. Ikaw lang at saka si Lord. Kasi wala naman nakakaalam ng buhay mo, kundi ang Panginoon lamang. He knows you from the inside out. At ilapit mo ang puso mo at ang buhay mo sa Panginoon. Aminin mo kay Lord, Lord, hindi ko na kaya. Lord, I'm surrendering my life to you right now. Grabe yung mga hamon sa buhay ko lately, Lord. Pero binibigay ko ito, Panginoon, sa'yo. Hallelujah. Minsan pa i-declare natin to, Jesus, you are the Savior of my soul. Oh, hallelujah. I can find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the storm and raging sea. Yes, Lord, you are faithful, God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light it fills my days. It leads me in your ways. Forever. Sige, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Itaas mo ang iyong kamay sa pangsabihin nito. Sabi nga, faith forward on issues to Him. Ngayong umaga, i-forward mo kay Lord. Alam ko meron kang pasan-pasan sa iyong balikat. May bigat dyan kang dinadala sa puso mo, sa balikat mo. Ibigay mo yan sa Panginoon. Ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. We live to worship Him. To worship Him freely. Ayaw ng Diyos na may kadena ka, na nakatali ka sa problema, sa pagsubok. Nais ng Diyos malaya ka. Malaya kang sumamba. Malaya kang sumayaw. Malaya kang sumigaw. Malaya kang magpuri. To worship you, Jesus. To
to give our everything, to give my life to you, Lord. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to Kung ikaw man ay pansamantalang pinapatigil ng mga pagsubok, pansamantalang pinapatigil ng mga problema, hindi pa uli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat sa buhay natin. Lumapit ka sa Panginoon. Idulog mo ang puso mo sa Panginoon. Idulog mo ang buhay mo sa Panginoon. He is our Savior. He is our God. He is our Redeemer. Whatever lost na mayroon tayo, whatever lost na pinagdaanan mo sa buhay, kung iniisip mo ngayon, ang daming nawala, Lord, sa buhay ko. Mahal mo ba ako, Panginoon? May patutunguhan pa ba itong buhay na ito? But the Lord is telling you, my child, my son, my daughter, rise up. Rise up. I am with you. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Na kapag dumulog ka sa akin, tutugunin kita. Sasagutin kita, sabi ng Panginoon. Sasamahan kita. Even in your darkest hour, even in your darkest moment, in your midnight hour, God can do miracle. Kaya niyang magdimala sa buhay mo. Kaya niyang i-fast forward ang lahat. Kung ni-rewind ka man ng kaaway, kung binackward ka man ng demonyo, simula sa araw na ito, hindi ka lang ipa-forward ng Panginoon, ipa-fast forward ka pa niya. Kayang ibalik ng Diyos in a split seconds. Kayang ibalik lahat ng nawala sa'yo. Sige, buksan mo ang puso mo. Buksan mo ang buhay mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Lahat na ngayon ibigay mo sa Panginoon. Sabihin mo na sa Panginoon. And for the last time, hallelujah. Giving my life to you. I'm surrendering my life to you. Take my life as a pleasing sacrifice, holy and acceptable before you, God. I give all to you. I give all to you. I give all to you. Sabi ng Romans, nothing can separate us from the love of God. Walang kahirapan, walang karamdaman,
walang kawalan, walang sakit, and even kamatayan ang pwedeng makapagpahiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Kaya kapatid, huwag mong isuko ang buhay mo sa mga pagsubok. Bagkus isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Ipagkatiwala mo lahat kay Lord. Hallelujah. And Lord, we are surrendering our life to your divine purpose, to your all-knowing purpose, Lord. And we know, Panginoon, ano man ang meron kami, everything will be okay. It will be all right. At masabi namin, all is well. All is well. All is well because you are with me. You are with us, Lord. You will never leave us and you will never forsake us. Salamat sa presensya mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagsama mo. Salamat, Panginoong Jesus. Kaya, Panginoon, amin pong binibigay ang pagsamba, ang pasasalamat, ang pagdakila, ang pagpupuri sa iyo lamang, aming Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Thank you. Sa lahat po ng ating mga kananayan, Happy Mother's Day po. Alam ko lahat po tayo masaya dahil special po ang araw na ito. At thank you po, Pastor Isnap, sa ating napakagandang mensahe sa umagang ito. At sabi nga po, the policy of God is always to give the best to the generous. Siguro naman po, nakita natin narinig po natin yung message kanina. Ano po yung woman na pinag-usapan natin? Di ba naging generous po siya sa lingkod ng ating Panginoon? At yung pagka-generous po niyan, binigyan po siya ni Lord ng reward. Ano po yung reward na yon? Yung wealth po niya, lalo po siyang pinagpala ni Lord. At ang isa po, yung binigyan po siya ni Lord ng anak. Pero sa kabila po noon, nagkaroon po siya ng pagsubok na nakita lang po natin na yung anak po niya namatay. Pero alam po niya kung saan siya pumunta. Pumunta po siya sa lingkod ni Lord. At gayon din po tayo, lalo po tayong mga nanay. Sana po sa kabila ng ating mga pagsubok, alam po natin yung tatakbuhan po natin. Dahil bilang nanay, parang lahat po ng problema tayo pong sumasalo. Pero para yung pagsalo po namin, kasama po tayong sasalo, andyan po si Lord. Pumunta po tayo sa Kanya. At yung po, ang nangyari sa kanya, yung anak po niya, nabuhay po muli. Nagkaroon po ng miracle. Gayon din po sa lahat, sa atin po lahat, patuloy po tayong maging generous sa ibang tao, lalo po sa, kung meron po tayo, mag-share po tayo. Dahil ang Lord, nakikita po niya yon. Nakikita po niya ni Lord yung mga blessing na sinishare po natin sa ating kapwa, especially po sa gawain ng ating Panginoon. At ang reward na po yun at ang mga miracle na yun, magmamanifest po sa atin. Ang kailangan lang po, maging tapat po tayo sa ating Panginoon. Sabi ko nga po palagi, hindi po kawalan ang magbigay sa gawain ng ating Panginoon. Bagkos ito po ay sa pagpapala. Amen po ba? Muli, Happy Mother's Day po sa lahat. At nawa, maging halimbawa po tayong mga nanay sa ating mga anak na maging generous po tayo. Lalong-lalo na po sa gawain ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Oh, yes, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, we praise you, Lord. We thank you, Lord. Tunay po nga po, Lord, na napakabuti niyo, Lord. Tunay nga po, Lord, na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay po namin, andyan po kayo, Lord. Patuloy niyo po kaming kinakahabagan, O Lord. Patuloy niyo po kaming pinagpapala. Lord, andito po kami, ibinabalik po namin yung nararapat para sa inyo, O Lord. Lord, tanggapin niyo po ito. Nawa, O Lord, ito pong aming mga offering and tithes, Lord. Patuloy na matugunan ang pangangailangan niyo
templo at patuloy, Lord, na may magamit po ang iyong mga lingkod. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, O Lord. I-bless niyo po ang bawat isa, lalo na po kaming mga nanay, Lord. Lord, batid niyo po na kaming mga nanay, O Lord, na minsan hindi po namin alam kung paano namin i-budget ang mga nasa kamay po namin na blessing na pinagkoob niyo po. Pero thank you, Lord. Andyan po kayo, O Lord. Patuloy na nagpo-provide at nagbibigay ng mga blessing na nagmumula sa inyo. Muli, Ama, patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyong aming pamilya. Ano man pong meron kami. Lord, salamat dahil alam po namin, hindi po kami magkukulang dahil kayo po ang magbibigay at magbibigay nito. Muli, Ama, salamat po. Patuloy pagpalain niyo po ang bawat isa at tulungan niyo po ang bawat isa na manatili po kami na magkaroon ng pananampalataya, pananalig at maging tapat po kami, especially, O Lord, sa pagbibigay sa gawain niyo. Sa pagbibigay sa kapwa po namin, na magkaroon po kami ng generous na puso, O Lord. Yung pusong mapagbigay na nagmumula sa iyo dahil alam po namin, Lord, ito po ay babalik niyo po. Hindi lang po siksik-liglig, kundi yon, Lord, yung liglig na yon, O Lord, may share po namin. Lord, salamat sa pagpapala, sa kalakasan, sa protection. Salamat, O Lord, na andyan po kayo. Never niyo po kaming iiwanan o pababayaan man. Muli, Ama, salamat po sa inyo po lahat ang kapurihan, tapungan sa dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen! Praise God! Hallelujah! Ayan! Muli, isang happy Mother's Day po sa lahat po ng ating mga magigiting at magagandang nanay. Ayan! Palakpakan naman po natin ang bawat isa. Praise God! So ngayon po, tayo po ay dadako sa ating pakabat. Ayan, pwede po ninyong ibigay ang inyo pong tithes and offering through our online giving sa atin pong GCash account and CIMB account. And of course, our worship service, tuloy-tuloy po yan. 9 a.m. to 11 a.m. dito po sa ating sanctuary. Let us #invite pa more. Ayan. Next, we also have our prayer meeting every 6 p.m. po yan ng Friday. Magkita-kita po tayo dito po sa ating sanctuary. And every last Friday of the month naman po, meron po tayong dwelling. Yan, dwelling in the presence of God. And we still have, of course, our international life group. Every Thursday po yan ng 12 midnight na na-adjust na po ng anong oras pas? 12:30. Ayan. 12:30 na po yan. So, kung meron po kayong kakilala na nasa abroad or di kaya gising pa po ng 12:30 na gustong mag-join po sa ating life group, ayan, tap nyo lang po si Pas Isra. And we have our Master's Commission. Ayan, lahat po ng mga Master's Commission, are you ready to shake this place? Oh! Amen. So yan, meron po tayong Convergence, Relentless po ang theme. Pakibalik po, ayan, 8 a.m. ng May 30. Meron po tayong registration fee ng 200. Sa Lyceum po yan.
At kasama na po doon yung mga food. Apo, kasama na po ang food at saka ang materials na gagamitin po sa ating convergence. Yan. So kung gusto nyo pong sumama, please pakita po ang inyong life group leaders or si Pastor Isra po. Ayan. And we have our joint MC night. Ayan, in partnership with Unashamed for Christ. Dito po gaganapin sa HOP ng 5:30 p.m. Ayan, ng May 27. Lahat po ba ng MC graduates ito, Pas? Lahat ng young people. Ayan, open to all young people. Kaya inaanyayahan po natin ang lahat ng kabataan na magpunta po sa ating joint MC night. I'm sure, napaka-exciting na mangyayari dito at marami na namang gagawin ng Lord sa ating mga kabataan. Amen? Amen! Ayan, lahat po ng kabataan magsabi ng "Owa!" Oh, wow! Praise God! Ayan po. Next, we have our first-timers. Ayan, si Brother Jefferson Castillo, Brother Arwin Veloria, Brother James de la Cruz